Eksklusibong nagpa-interview sa Balitang Unang Sigaw ang isa sa mga inalok umano ng trabaho ni Sergio at Julius Lacanilaw sa ibang bansa at pasinungalingan ang pahayag ng mag-live-in partner na hindi raw sila mga recruiter. Para proteksyonan ang kaligtasan ng isa sa mga nagreklamo laban kay Sergio ay itinago namin ito sa pangalang Mona. Kasi po, sinasabi po niya na hindi siya recruiter. Kaya po nagpatunay kami, lumabas kami na patunayan namin na siya talagang nagre-recruit ng tao. Marami po kaming nire-recruit niya na hindi pa napaalis. Si Ate Mary Jane nga po napaalis niya. Yun nga po. Tapos nabalitaan namin na ganun. Hindi na rin po kami tumuloy. Kung sakali po na nasa tamang edad kami, di kami po ang nandun. Sa aming eksklusibong pakikipanayam kay Mona, handaan niya silang ituloy ang kaso laban sa mag-live-in partner na sina Sergio at Lacanilaw upang makatulong sa kababayang si Mary Jane. Kung bibigyan po kami ng protection, handa po kami para mapatunayan na talagang walang kasalanan sa Ate Mary Jane, na biktima lang. Base sa reklamo ng mga complainant, pinangakuan sila ng trabaho sa ibang bansa ni Sergio at Lacanilaw at ng dalawa pang hindi nakikilalang mga tao. Ayon kay Mona, 16 anyos pa lamang siya nang alukin ni Sergio ng trabaho sa ibang bansa, bagay na tinanggihan niya sapagkat wala pa siya sa tamang edad noong mga panahong iyon. Dagdag ni Mona, hindi tumigil si Sergio at nagpabalik-balik pa sa kanilang bahay upang kumbinsihin siyang magtrabaho sa ibang bansa bilang kasambahay. 16 pa lang ako, nire-recruit niya na ako. Tapos nung nagna-19 ako, inuulit-ulit niya ako na pinupunta-puntahan niya ako sa bahay kung tinatanong niya kung ilang taon ako at paalisin nga raw po niya ako. Isa lamang si Mona sa 14 na nagreklamo laban kina Sergio at Lacanilaw kung saan nasa preliminary investigation pa ang 11 kabilang na ang kaso ni Mary Jane. Samantala nakatakda sa June 9 ganap na alas 10 ng umaga ang arraignment ni Sergio at Lacanilaw para sa kasong large-scale illegal recruitment na isinampa ng 3 complainant sa RTC Branch 37. Ang kasong illegal recruitment ay isinampa sa mga hindi lisensyadong kumpanya o individual na sangkot sa anumang pagkontrata, paggamit, pagkuha ng mga manggagawa, kasama na ang pangakong trabaho sa ibang bansa sa 3 o higit pang tao. Unang sigaw.